O Diyos na makapangyarihan, sa simula at katapusan, Ikaw ang sinasandamba namin, pinapasalamatan. Lalo na sa araw nito, purihin ka at pasalamatan, Ama. Purihin ka at pasalamatan sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin sa panahon ngayon na kami laging dumudulog sa iyong kapangyarihan. Irasoro crosses datama ama gracias. Lores mi de frosin to gracias datama ta preside trama ama. Gracias Elohim. Ro madawara basi datrama siaras ko tarama sa preside trama. Basi datrama sa preside. Gracias. Ro namarabasa datrama kasi na trama na baras. Ro marabarasa das gracias datrama sa preside trama. Rabosita. Pakinggan ito't pulang-lang, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-angat na gandang bilang, at sa kanyang yuri at ganda, tayo ang nag-aalila. Bayan ko, biniyak ka, nasaklap sa dusa. Ibon man may layang lumipad, pulungin mo at tumigiyan. Bayan ka kayang sakdal nila, ang dinag na sang makaalpas. Pilipinas kong minutya, bugad ng luha at dalita, aking adika, makita kang sakdal daya. Kayang sakdal nila, ang di maglasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, bugad ng luha at dalita, aking adika, makita kang sakdal daya. Ama naming makapangyarihan, Diyos sa simula at katapusan, Alpha and Omega, Ikaw po ang sinasamba namin sa panahon nito. Wala po kaming ibang inasahan, Ikaw ang nagbigay ng panggobyerno sa unang panahon sa batas na hindi nakasulat na customary law, na ngayon nagkaroon na po ng recognition ng Constitution as per Republic Act 8371 na gobyernohan itong spiritual kingdom dito sa bansang Pilipinas. Mahirap po kundi ito gobyernohan dahil ang spiritual maraming gumagamit sa kasamaan, sa pangsariling kapakanan, sa mga pansariling mga injustices
sa bansang Pilipinas, sa mga organisasyon, sa mga relihiyon at sa gobyerno. Kaya Ama, inaasahan po namin inyong hustisya na igawad mo sa bawat isa sa amin, na matuto kami kumilala sa aming sarili, na magkaroon kami ng sovereignty at immunity through our constitutional rights at saka indigenous rights. Kaya purihin ka at pasalamatan sa dakilang araw naman binigay mo sa amin, ika-20 ng Mayo 2022. Itong oras na ito, alas 7 ng umaga, na pupurihin ka namin sa kalangitan, sa kabundukan, kapatagan, at sa kadagatan. Itong bansa nito, ang pinili mo sa unang panahon na sentro ng iyong kaharian, na ngayon may batas na nagproteksyon sa espiritual na pangailangan namin. Sa anumang paniwala namin, may proteksyon na po dito sa IPRA o Republic Act 13. Hindi po namin pwedeng hindi gobernohan ito, dahil ito lang ang batas nito. IPRA law will give justice to humanity. Hindi lang sa bansa namin, kundi sa buong daigdig. Kaya purihin ka, Ama, sa dakilang pag-ibig mo sa amin, na maliberate kami nitong mga injustices sa organisasyon, sa mga asosasyon, sa mga reliyon, sa bansang Pilipinas, sa bansa namin. Na ikaw, gawad mo sa amin ang totoong hustisya, na mabigyan namin ng hustisya sa sarili namin, na sa ganun maintindihan namin sarili namin, at magkaroon kami ng kapayapaan, una sa sarili namin, at magkaroon kami ng kasaganahan at buhay na walang hanggan. Purihin ka, Ama, sa dakilang pag-ibig mo, na itong mensahe sa araw-araw ng Administration of Justice as per Republic Act 8371. Dahil lahat ng government agencies are administrative lang. Lahat ng branches of government, judiciary, legislative, executive, ay administrative lang po. Ang supreme law po dito sa bansang Pilipinas ay itong IPRA law po. Dahil panggobyerno po ito ng hangin, tubig, lupa at apoy, na siyang panggobyerno ng Panginoong Diyos noong unang panahon na ibinigay sa tribo, practiced by the tribe since time immemorial. Kaya purihin ka at pasalamatan, Ama, sa mensahe ng mga apo na bigyawan, darating ang panahon na magkaroon ng hustisya ang bansa natin. Pagkaroon ng hustisya ang bansa natin, magkaroon tayo ng kapayapaan at kasaganahan at buhay na walang hanggan. Kaya po ngayon, mga kapatid natin, mga Pilipino, wala tayong kasaganahan, wala tayong kapayapaan, wala tayong hustisya. Kaya naging irresponsable po tayong Pilipino. Responsable po tayong Pilipino, irresponsable din ang government natin. Dahil ang totoong gobyerno nasa ating mga sibilyan. Ang mga government official, magserbisyo lang yan sa atin. Pero nangyari ngayon, sila na naghari sa atin sa kabundukan, kapatagan at kadagatan. Sa mga reliyon din, sila na naghari sa kabundukan, kapatagan, kadagatan. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Kaya purihin ka at pasalamatan, nagkaroon kami ng IPRA Law o Republic Act 8371. Nagkaroon kami ng Supreme Court in Bank Decision, at nagkaroon kami ng United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People. Kaya purihin ka, Ama, ang dakilang pag-ibig mo, na hindi mo kami pabayaan sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, isang sagradong bansa noong unang panahon. Pinakamayaman sa buong mundo. Pero ngayon, pinakamahirap po kami. Dahil hindi po kami nagkakaisang Pilipino. Spiritual, material, hindi po kami nagkakaisa. Ay sinasabi nila nagkaisa sila sa organisasyon nila, sa kanilang reliyon. Pero mga injustices naman nangyari sa ating kabundukan, kapatagan at kadagatan. Kaya marami pa rin kaming problema. Marami pa rin kaming problema sa mga sakit sa kalupaan namin, injustices sa economy namin, injustices sa seguridad ng bansa namin. Kaya purihin ka at pasalamatan na itong Republic Act 8371, IPRA Law 1997, na mabigyan kami ng hustisya simula sa kabundukan, kapatagan, kadagatan, hanggang sa buong daigdig. Purihin ka at pasalamatan, Ama, na dakilang yung pag-ibig dito sa bansang Pilipinas, na kahit sa huling panahon, ibinaba mong hustisya
para sa lahat ng tao sa Pilipinas at sa buong daigdig. Kaya ang pagkapako ni Lord Jesus sa krus, hindi lang sa buong daigdig at lalo ng Pilipinas, na hanggang ngayon nagsakripisyo kami sa parusa, kalamidad, sakit, kamatay, dahil hindi nabigyan namin ng hustisya ang pagkapako ni Lord Jesus sa krus. Hanggang ngayon, klase-klase kaming problema. Dahil pagkapako ni Lord Jesus sa krus, isang totoong tao, totoong Diyos. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala. Iwan ko ang banal na Espiritu Santo sa inyo. At siyang magtutulong sa inyo sa lahat ng klaseng problema, sakit, o anumang karamdaman sa katawan, o anumang klaseng kalamidad. Nandiyan ang banal na Espiritu Santo. Pero hindi pa rin makapasok ang banal na Espiritu Santo sa katawan ng tao. Dahil puro galit, sama ng loob, puro tanong, reklamo tayo. Puro nga tanong, reklamo tayo sa batas natin, sa konstitusyon natin, batas na nakasulat. Ano pa kaya sa batas na hindi nakasulat sa Custom and Tradition as per Republic Act 837? Kaya itong malaking dagok sa aming damdamin, malaking problema namin. Dahil hindi man kami marunong bumasa sa batas na hindi nakasulat. Ang mababasa namin ang batas na nakasulat at pwede namin pag-aralan. Pero ang batas na hindi nakasulat, hindi dapat pag-aralan dahil practice ng mga ninuno, mga apo natin sa tribo since time immemorial na panggobyerno ng Diyos sa hangin, sa tubig, sa lupa at apoy. Kaya ngayon, purihin ka, Ama, sa dakilang araw naman ay binigay mo sa amin na sa Information Dissemination in Republic Act 8371, the Administration of Justice. Hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Una sa Pilipinas dahil ang batas, ang konstitusyon natin nagkilala nito as per Republic Act 8371. Napaka-blessed po ang bansa natin. Dahil sa ibang bansa, walang ganitong batas na kumilala sa batas ng inang kalikasan. Batas na po ito ng inang kalikasan, batas ng hangin, tubig, lupa at apoy. Na ito tutulong sa atin kung tayo ligtas dito sa mga injustices. Itong injustices, ito ngayon umiiral ngayon, naging bato ang isipan natin, naging bato ang damdamin natin. Dahil gusto natin laging injustices. Yung plano natin nasusunod, ang plano ng Panginoong Diyos hindi na nasusunod. Kaya po sa Ama naming makapangyarihan, Diyos na simula't katapusan, sinasamba ka namin, pinapasalamatan sa dakilang araw na ibinigay mo naman sa amin. Na araw-araw ito gagawin po namin to inform the public, the government, at sa ibang bansa po. Kaya to avoid lapses of IPRA. Lapses of IPRA is criminal and impeachable. Wala pong piyansa ito. Dahil ang kalaban po natin, hangin, tubig, lupa at apoy na. Huwag kayong mag-alala sa tao na kalaban. Wala tayong tao na kalaban. Ang kalaban natin, kung di tayo makasunod ng batas, hangin, tubig, lupa at apoy. Oras na kakulong na tayo, oras na sa ospital na tayo, o papunta na tayo sa kamatayan. Kaya swerte tayo kung pa-hospital pa tayo, swerte tayo kung kakulong pa tayo, pero pangatlo niyan, simenteryo na ang aabutin natin. Dahil sa pagsalungat natin ng batas, ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. Yan po lagi nating sinasabi sa araw-araw. Napakatigas talaga ng ulo natin, damdamin natin. Napakabato po ng isipan natin, damdamin natin. Isusubo na lang natin ang hustisya, isusubo na lang ang pagkain, ayaw natin kainin. Gusto natin yung gusto natin kainin. Di patuloy po tayo. Kung gusto niya laging injustices, magdusa ang pamilya ninyo. Magdusa ang pamilya natin. Kung gusto natin injustices, wala nang katahimikan. Wala nang katahimikan sa ating isipan, ating damdamin, dahil gusto natin injustices. Yung plano ng ating reliyon, yung plano ng ating sarili,
Pero ang plano ng Diyos, ang kalooban niya, hindi natutupad sa buhay natin. Kaya wala tayong katahimikan, gulo, sakit, kamatay ang darating sa atin. Kaya purihin ka, Ama, sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Yorasiera troma si Christ gracias. Yadal grus mi de brodi se de tronto si de trama, Ama. La gracia suguro mota prasa de tosom. Di karamo si prasi di tromo ko si de trama sa pros gracias. Ramoti presi de trom pros mine para batama, Ama. Ragrusi de tromi si proso di trakas en toromota prasa de tom. Ni marabakoro sinatrana sus gracias. Gracias, gracias, gracias. Di rosi de tramose piresi di trama, Ama. Gracias de trus gracias ti. Ni morobasata gracias de troma sa pradete torasa. Di karagrusi de tros mili prasan torosus gracias. Di kamarawosu gracias, gracias. Gracias, gracias. Di ropus mili prosen de trama, Ama. La gracias de okras mi de prasan torom koso di trama, Ama. Maama resu gracias de gros mi de pranto resi de tratatom. Di kamarabatos gracias de rosis gracias. Rabud merasi de trakos de trama taparatam. Rabore que si grossi do cross mi de prosen de gracias. Gracias do coramota prasi de troma so proto de trama, Ama. Ra gracias do mi de prosi de tros gracias. Di karambura sa barawatam pora masabetera kos gracias. Di karasuda trasis gracias. Gracias, 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 gracias. Di ramadabara sunda namatama, Ama, raga sudo tros suda marase. Di rasoda traso ko sempre do tos greta na trama, Ama. Krabura vasida tras guna trasiatan. Rabuda mesida trasis rosi da traso rosis. Rabuda sena trasi gracia da trama da taro. Rubada masana tras gracias, 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 gracias. Santa Maria, rugis mi de prosin toromota prasi de troton tama, Ama. Miro gracias Cristo de toro barabasa tarokona tarabo sigara tarabatama taboros de taram. Krosi de trosi grokoso mada prosi de tramo si peratom. Di karamasa barabata rasi grasu grosso toro. Di kaso grosis de krosmi de prasanto gracias. Gracias de rokosmada prasa de trom. Ruma da barabasa rakarabuna mata sentera kose de trama, Mama. Grasudido rosmo de prasa de tura kasadam. Rumata prasoda gracias Jesus. Gracias, gracias, gracias. Ilhanda ilah da Muhammad, da ilhanda ilah. Ilah rasmi de fi de tay Muhammad. La ilah ilasis. Ilah rasida trasmi de fi de tay ilah. Walhanda ilah rasida trasmi. Ya sadata ilah Muhammad, da ilhanda ilah. Ra'idahan da rasmi de fi de sila trasu tiada tiada. Ilah wala ala ilah rasida trasmi de fi de tay ilah. Ilah rasida trasmi de fi de tay ilah. Allah haladata Muhammad alhamdulillah illa rasmi de fi de tay Muhammad. Rasidata ilah rasida trasisi sus ilah. La ilah rabbala tarasida trasan tera ilah. La ilah rasida trasmi de fi de tay ilah. La ilah rasida trasmi de fi de tay ilah. Walhamdulillah rasida trasmi de fi de tay ilah. Walhamdulillah rasida trasmi de fi de tay ilah. Muhammad ilah walhamdulillah ilah rasida trasmi de fi de tay Muhammad. La ilah rasida trasmi de fi de tay. Walhamdulillah rasida trasmi de tay ilah. Walhamdulillah rasida trasmi de fi de tay Muhammad. Walhamdulillah rasida trasmi de fi de tay ilah. La ilah rasida trasmi de fi de tay Muhammad. La ilah rasida trasmi. Yesus yang kau hu tu sin sao lo kau hu. Hayya sa song ku hu tu sin sa lo kau. Se sen lo kung ku hu kung ku ai zai. E sao lo kung ku hu hu. Su khoi ya sa sa sao. Kau yi san sao lu lu hu. Hu yi se sen sao lu kau wa. Ai sao lo kung ku hu tu sin sao sao kung ku hu. Yi sen sao lo kung hu hu hu. Hou ya sa sao ku lo yi sa. Se lo kung ku hu kung ku hu. Ai ya san sao lo se sao. Si sao ku hu to ya sa sa. Chỉ cầu lưu trong cầu y xã là cũng cũ, y sản sau lô cầu y xã, sau y sau cầu lô hay, chỉ sau lô hú hong cầu, hậu y sẽ sau cầu hú họ, hậu y sẽ sau lô cầu hú, y sản sau lô cầu y sản sau lô họ, y sản lô cầu hú họ, hậu y sản cầu y sẽ, y sản lô cầu hú, sau y sẽ. Salamat Ama sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at makita, sa may buhay at walang buhay. Ikaw ang pinapuri namin, pinapasalamatan, dakilang pag-ibig mo sa amin.
na talagang mahirap maintindihan ang sinasabi nyo ngayong umaga nito. Dahil hindi maintindihan ng tao. Dahil yan ang mga salita noong unang panahon na existing pa ang Panginoong Diyos dito sa lupang pangako sa Pilipinas. Kaya purihin ka, Ama, sa dakilang pag-ibig mo na maraming hindi makaintindi ng immunity sovereignty. Kaya nag-issue po kami ng diplomatic immunity sovereignty divine certificate for us to be free from injustices dito sa bansang Pilipinas at saka sa buong daigdig. Salamat sa liwanag ng araw mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang basta salamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritu Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang basta salamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Basta salamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng iyong. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wakas na pag-ibig mo. Salamat, inilig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang basta salamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Basta salamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang basta salamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Basta salamat sa iyo. Basta salamat sa iyo. Basta salamat sa iyo. Wala
Pasasalamat namin naman Diyos na mga kapangyarihan sa langit, sa lupa, sa lalim ng lupa, sa makita at di makita, sa may buhay at walang buhay, sa hustisya na binigay mo dito sa daigdig nito. At dito mo binaba ang hustisya sa Pilipinas na sinecured, proteksyonan ng Republic Act 8371 ang panggoberno ng espiritual at material. Purihin ka at pasalamatan, dakilang pag-ibig mo sa lahat po ng nakikinig, lalo na sa Facebook Live at YouTube channel. Salamat sa lahat din ng mga kapatid natin, lalo na ang ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, 10 na mga mahalin sa buhay, sa President Ferdinand Nitralin Marcos, sa pamilya niya, sa mga Icleo family, Cabral family, Romualdez family, Nitralin family, Chua family, De Leon family, Sanchez family, Plaza family, Renanti Mabalo family, Adil Pasidula family, Elizabeth Roasa family, Evelyn Porcia family ng Nueva Ecija. Salamat din sa Escudero family, Simplici family, Bernardi family, Campos family, Alameda family, Nieva family, Tolentino family, Franco family, Villa family, Cinco family, Pandapatan family, Dahil Ibrahim family, Bausa family, Arnold Lagutin family ng Bicol, by Lourdes Infante family, Bawan family, Parsamento family, Balin family, Marinas family, Julianis family, Flores family, Ibrahim Jamahan family, Elizabeth Roasa family, Dinis Cabada family, at Annalisa Roasa family, Engineer Cyril Alexandria Alzati family. Sa lahat po nila hindi ko nababasa, sa lahat po na nanonood dito sa buong Pilipinas. Yan nga sinabi ko kanina na napakahirap talaga intindihin ang customary law. Dahil sa salita pa lang hindi na natin maintindihan. Yung sinabi kanina ng Karmapa, yung Chinese na salita ko, sa Karmapa po yan, at Aramaic din, at sa Islamic din po, kay Ismail po. At sa tribo po, ito pong sa tribo, itong salita ng tribo na tawag sa amin na nanganon o ulagingon. Idang koro ambaan sa anta na banwa tario ugo unsoon daro unto na banwata na pusaka na batasan diguram boyang kada anta anggaon siguro unso bonta dimgaraan sa untoon diboganta sa andaan diraba ako sono sindoron na banwata na dibabawon taya unggoon na bugtata na masa naman simbahon daong na higyawan sungguram bagon taya anggoon dimpuson toro onso damboyo onta banwata na bugta taya unggoon siguro onta pusaka na batasan na manubo diyawan tara untay na ulaging naroonta sa banwata sa Mindanao yudong bagun sampadonta tingkura sa anggaunta bandubun togong bayanta siburong bagong taonta na banwata na dumalungdongta na tago bambong daanta sa banwata isugong po yun sa angga dampo dun sa daang ko dirumbaya ang taong na banwata sunggonta na dibabawon daunta ni apo yung lumabota na yaon sa anggaunta na unggoon na ulagingunta na guroon so ondoon bayan taguntaunta na banwata na pusaka na batasan na gunsoon di koras sayanggan di burong tarang bagyanta sing bagong tarong bugunta ng burasada kaunta tingkul yung tarong
budon ta, sing budon pa yang kadumpa, ang bayaong guun tuun, ni kasan turun pudon ta, yang karubuyan ta, daragos hanatama, dapakasusda ta maama, di karasuda tuko sa naina. Dabarakuda sa datrada, sa dakuda mga batakara masada tam, isa gudumaga barabagar sida taragos sa medabera. Salamat po, Ama. Na sa panalita pa, mahirap maintindihan ng tao. Lalo na sa salita ni Ismail. Sa Islam, mahirap maintindihan. Lalo na sa Manubo. Sa tribo sa Manubo. Sa Ulagingon at Nananganon. Kaya po sa lahat ng mga babaylan, mga dato, nakaintindi ng Ulagingon na Nananganon sa Mindanao, kumilos na kayo. Dahil kayo ang pag-asa ng bansang Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Na marunong kayo magulaging, marunong kayo magnananganon. Dahil yan ang makapagbago sa atin sa Mindanao. Maintindihan nyo ang nananganon at saka ulagingon. Dahil yung mga salita yan, diretso sa Panginoong Diyos sa magbabaya sa manaman. Kaya purihin ka, Ama, na ang lupang pangako Mindanao, na sa pamagitan ng ulaging at nananganon, na maitulong namin sa panggobyerno ngayon para magkaroon ng hustisya ang kabundukan, kapatagan at kadagatan. Purihin ka, Ama, sa dakilang pag-ibig mo, buong Mindanao, Visayas at Luzon. Ikaw ang inaasahan namin, O Diyos. Ikaw ang Alpha and Omega, ikaw ang simula at katapusan. Kaya salamat sa pagkakataon na ibinigay mo ang hustisya base sa Republic Act 371, Ipraloob 1997, Administration of Justice. Na we will be liberated from injustices dito sa bansa nito, sa gobyerno, sa mga reliyon, sa mga asosasyon, na magkaroon kami ng hustisya dahil puro injustices nangyari. Nasalungat na namin ang batas ng inang kalikasan, ang batas ng Panginoong Diyos sa simula at katapusan, Alpha and Omega. Kaya kahit anong reliyon, kahit anong organisasyon, kahit anong gobyerno, kahit anong tribo, kailangan po namin ng hustisya. Kaya nag-issue po kami ngayon ng Diplomatic Immunity, Sovereignty, Divine Certificate for us to be free from injustices dito sa bansa natin. Kaya purihin ka, Ama, ang iyong banal na espiritu ang pakilusin sa aming katawan, sa aming isipan, aming damdamin, nang sa ganoon ma-liberate kami from injustices dito sa bansa nito at magkaroon kami ng hustisya, magkaroon kami ng kapayapaan, magkaroon kami ng kasaganahan. Dahil hindi mo tinitingnan ang aming kasalanan. Dahil ang mga tao sa unang panahon dito sa bansa nito hindi namamatay. Dahil diretso sila, nag-uulaging sila, nagnananganon sila. Diretso sa Diyos sa magbabaya, sa manama ang pakipag-usap. Ngayon kung saan-saan kami dumadaan sa aming pagdadasal, dumadaan kami sa mga santo-santas, dumadaan kami sa mga kilalang mga evangelist o mga asosasyon o reliyon. Pero sa unang panahon, diretso kami sa iyo sa magbabaya, nakipag-usap through ulaging nananganon. Kaya purihin ka at pasalamatan, diyan nagkaroon ng pangako ang Mindanao sa ulagingon at sa nananganon. Na nagako ang magbabaya, kanaon, hindi na kanaon ang pangalan mo ngayon, kundi Manubo na. Ngayon, kanaon o Manubo, mahirap ka. Pero pagka dumating ang hustisya dito sa bansa natin, kung dumating ang hustisya, mabaliktad kung ikaw ang pinakamahirap ngayon sa buong daigdig, ikaw na ang pinakamayaman sa buong daigdig at mayroong dagdag buhay na walang hanggan. Kaya purihin ka, Ama, sa dakilang pag-ibig mo sa amin, na ito mga kasaysayan nito, history, hindi ito nakasulat. Pero araw-araw ito sinasabi ng aming mga apo. Kaya salamat sa apo namin, mga magulang namin na tumutulong ngayon sa amin, na hindi nakikita sa mga kadiwatahan, mga kaumpuan namin, sa mga apo namin, na tumutulong ngayon sa amin, na mabigyan ng hustisya itong bansa nito. At mangunit itong bansa nito ng hustisya, kapayapaan, kasaganahan, at buhay na walang hanggang. Yan ang pangako mo sa Mindanao. Kaya sa lahat po ng mga Pilipino, Christian, Muslim o tribo man, may pangako sa atin, pero sa kondisyon, sumunod tayo sa batas. An ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law.
Yan po ang atin ngayon. Wala nang reliyon o bansa o gobyerno o asosasyon sa Ipralo. Kasi ito na magbigay sa atin ng hustisya sa ating panggobyerno. Ito na magbigay sa ating hustisya sa mga relihiyon, sa mga asosasyon. Dahil batas na po ito ng inang kalikasan. Kaya araw-araw po makikinig kayo at manood kayo sa Facebook channel o YouTube channel. At personal kayo manood pagka nakumbinsi kayo na sarili nyo na kaya nyo dipinsahan ang inyong sarili. Babigyan ko kayo ng Diplomatic Immunity Certificate. Pero kung hindi nyo kaya dipinsahan ang sarili nyo, huwag kayong humingi ng Diplomatic Immunity Sovereignty Divine Certificate. Huwag po. Dahil hindi nyo kaya dipinsahan ang sarili nyo. Ito, dokumento lang ito na ibig sabihin, kaya mo dipinsahan ang sarili mo. Huwag kayo gagawa-gawa ng mga gawain na hindi nyo kaya dipinsahan ang sarili nyo. Kahit pa 10 ang certificate ibigay ko sa iyo na hindi mo naintindihan sarili mo, hindi mo kailangan ng Diplomatic Immunity Sovereignty Divine Certificate. Bakit po? Wala ang Panginoon sa iyo. Wala si Allah sa iyo. Kaya huwag kayong humingi ng certificate. Dahil dinuloko lang nyo ang sarili nyo. Huwag nyo gamitin ang sarili itong certificate sa mga illegal transaction, sa pagpasikat. Kundi ang Diplomatic Immunity Divine Sovereignty Divine Certificate para po na maibid kayo, kayo sa klase-klaseng injustices sa bansa natin at saka sa ibang bansa. Kaya lahat ng may Diplomatic Immunity Sovereignty Divine Certificate, wala kayong visa sa ibang bansa, especially sa Islamic countries. Bakit po? Ang Islamic countries, maintain nila ang customary law, ang kanilang kingdom of God, kingdom of Allah. Isang salita lang ng hari na susunod lahat. Dapat ito sa bansa natin, ang salita ng dato na susunod. Pero wala, marami ng dato dito ngayon, pero hindi na nasusunod ang kanilang sinasabi. Dahil may dato sa NPA, sa rebelde, may dato sa Abu Sayyaf, may dato sa politiko, may dato sa reliyon. Saan ka pa? May dato na mayayaman para dyan sa mga illegal mining, illegal logging, illegal quarry. Saan ka pa? Ito mga klase na dato nito. Dapat ang dato, decision maker and pacemaker sa kanyang domain. Ancestral domain niya. Hindi magbibinta kayo ng mga ancestral land, ancestral domain. Kahit titulado pa ang lupa nyo within ancestral land, hindi pwede ibinta. Pagka bininta nyo, subject for criminal act. Ang nagbinta at nagbili, pareho may criminal liability. Walang piyansa po yan. Kung abogado kayo, madisbar kayo for ignorance of the law. Kung mayor kayo, gobernur kayo, tanggal din kayo. Dahil lapsis of Ipralo yan. Kaya huwag kayong magyayabang mga mayor, mga gobernador, mga judge, fiscal. Kasi lahat ng branches of government, judiciary, legislative, executive, will only assist, protect the rights of the indigenous people. Dahil sa Ipralo. Hindi kayo magyayabang na gobernador na kayo. Presidente na kayo, vice president na, senador na kayo, congressman kayo. Lahat ng branches of government shall only assist, protect the rights of the indigenous people. Nasa Ipralo po yan. Kaya huwag sabihin ninyo, hindi nyo alam ang Ipralo o Republic Act 8371. Ignorance of the law excuses no one. Huwag niyong pairalin ang mga illegal activities ninyo sa ancestral domain or public domain na walang prior informed consent sa tribe. Malaking krimen nyo yan. Ang lapsis sa IPRA within ancestral land, ancestral domain, or public domain is criminal and impeachable. Walang piyansa po yan, mga kapatid nating Pilipino. Kaya kayong tribo na talagang practicing customary law, kumilos na kayo. Huwag kayo basta makapasok sa ating ancestral land, ancestral domain. Huwag yung aasa kayo sa akin. Hindi ka makadepinsa ng sarili mo, hindi ka rin makadepinsa ng tribo mo. Huwag kayong aasa sa akin. Spokesperson lang ako ng Ipralo.
Kaya kung anong mga lapses dyan sa probinsya, sa barangay, sa municipal, gawa nyo ng resolusyon, i-assist ko lang ang jurisdiction nyo per tribe sa lahat ng government agencies, hanggang United Nations, hanggang International Court of Justice, hanggang World Bank. I-assist ko lang kayo. Hindi ako ang masusunod. Kayo ang masusunod. Huwag niyo sabihin na Governor General ako, na ako masusunod. Ang trabaho ko is just to assist your jurisdiction within your tribe. Na ikaw isang chieftain, isang dato, decision maker ka dyan. Final and executory ang decision mo bilang barangay chieftain, bilang municipal chieftain, bilang provincial chieftain. Your decision is final and executory as per Republic Act 8371, Ipralob 1997, sa lahat ng public land, sa lahat ng ancestral domain, sa lahat ng ancestral domain, ancestral land. Dahil ang gobyerno po walang lupa. Administrator lang ang gobyerno natin. Kayo mga nitibo, kayong chieftain, mga dato dyan, kayo ang decision maker sa ancestral land. Hindi ako pa magpaintindi sa inyo. Kasi hindi ako pwede mag-intervene sa jurisdiction nyo. Maliban kung di nyo kaya, susulat kayo sa akin at ako naman lalakad sa national government, pati sa international. Yan ang trabaho ko. I-assist ko lang ang jurisdiction ninyo. Pero makialam ako sa jurisdiction nyo, hindi pwede. Intervention of jurisdiction to the tribe is criminal and impeachable. Kaya bawat tribo, kikilos kayo. Hindi pupunta kayo sa gobyerno, kay mayor, gobernador, sa pulis, sa military. Pag hindi kayo pakinggan, pupunta kayo sa rebelde. Tingnan mo utak nyo. Hindi kayo dato, hindi kayo decision maker. Ang dato is a decision maker and a peacemaker. As per Republic Act 8371. Deputize na kayo. Your jurisdiction. Huwag niyo ako asahan. Spokesperson lang ako. Spokesperson lang ako ng Republic Act 8371, Ipralob 1997. Hindi ako makaresolba sa problema ninyo. Ngayon kung totoo kayong tribo, decision maker kayo. Kahit hindi ka chieftain, makadesisyon ka. By virtue of Republic Act 8371, Ipralob 1997. Knowing our rights, knowing our God. Intindihin mo ang karapatan mo, Christian ka, Muslim ka. Kung Christian ka, kung Muslim ka, constitutional rights pa lang, panalo na tayo. Kasi ang gobyerno natin, mag-assist lang sa atin. Huwag kayo matakot kasi sino pa dyan, presidente, senador, congressman, o mayor, huwag kayo matakot. Takot kayo kasi illegal din kayo eh. Yan ang problema natin ngayon eh. Puro tayo takot. Dahil hindi natin kilala ang sarili natin. We are the temple of the Holy Spirit, temple of God tayo. Sa Biblia, ganun din ang sinabi. Nagigibain ko itong templo nito, 3 araw, itatayo ko. Hindi man pala yung templo ng mga building ng mga simbahan, kundi ang katawan ni Lord Jesus, mamamatay, 3 araw, mabubuhay muli. Ngayon, nabuhay muli si Lord Jesus. Kaya lahat ng kaso Supreme Court, lahat ng kaso ng korte na sinidismiss ko in 72 hours through Ipralo. Ipralo is a divine intervention for justice for all us Filipinos. At saka sa buong daigdig. Kaya hindi bumaba si Lord Jesus dito sa daigdig nito para sa mabuti, kundi sa para masama. Naipakita natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa panahon nito. Dahil sa Ipralo, protected ang spiritual existence natin at material existence natin. Kaya purihin ka, Ama, sa dakilang pag-ibig mo na kahit takot at problema dito sa bansa na Pilipinas, pero nandiyan ka pa rin, ibinaba mo pa rin sa amin ang totoong hustisya sa langit, sa lupa, sa makita at makita, sa may buhay at walang buhay. Dahil kahit mga nangamatay ng mga tao, may isang pastor na namatay 3 oras sa morgue, nasa morgue na siya. Inikot siya ng Panginoong Diyos at maraming taong sumisigaw, mayaman, mahirap, mga hari, lahat na nangamatay na tao sumisigaw ng hustisya
Sabi niya sa Panginoon, sino kaya, Panginoon, makabigay ng hustisya niyan? Ikaw ba, Panginoon? Hindi. Kayong buhay ang makapagbigay ng hustisya niyan. Kaya swerte tayo ngayon mga kapatid nating Pilipino sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, na buhay tayo. Dahil ang instruction ngayon ng mga apo, na kung buhay tayo ngayon, na ito na ang panahon ng paghukom. Kasi dumating ng hustisya. Marunong na tayo maghukom sarili natin. Siyempre, hukman natin sarili sa mabuti. Maganda ng panalita natin. Makabuhay ng panalita natin. Maka-inspired ng panalita natin. At payapa ng isipan natin, damdamin natin. At kung magkaganon, magkaroon na tayo ng kayamanan na walang pagkaubos at mayroong dagdag buhay na walang hanggang. Kaya salamat, Ama, sa araw-araw nito. Ito na lang talaga maitulong ko sa bansang Pilipinas, sa buong daigdig. Itong Information Dissemination Administration of Justice as per Republic Act 8371. Purihin ka at pasalamatan sa dakilang pag-ibig mo, lalo na dito sa mga kaluluwa na yumaong na kailangan ng hustisya, sa kaluluwa ni Mark Juban Flores Barrera, 11 years old. Give justice, mabigyan siya ng hustisya at lahat din ng mga magulang niya. At sa lahat ng yumaong, sa mga kapatid namin, magulang namin na yumaong, sa panahon nito na mabigyan namin hustisya, kaming tao pala, kaming buhay ang makapagbigay ng hustisya sa kanila. Kaya pasalamatan natin, Diyos. Dakila ka, Panginoong Hesus, na mabigyan namin ng hustisya ang pagkapako mo sa krus, na mabigyan ka hustisya ang lahat ng tao sa buong daigdig, na mamulat kami ngayon sa kapayapaan, kasaganahan, at ikaw na ang Diyos namin sa simula at katapusan. Totoo ka na tao at totoo kang Diyos. Totoo din kaming tao ngayon. Naniwala sa iyo na ang Banal na Espiritu Santo gamitin ang katawan namin as temple of the Holy Spirit, temple of God. Nang sa ganun may patutunguhan kami at alam namin ang pinanggalingan namin. Kaya ikaw na ang bahala sa buhay namin. Huwag mo kaming pabayaan, lalo na sa mga sakit, karamdaman namin, mga problema namin. Inaalay na po namin sa iyo ang buhay namin. At ikaw na ang Banal na Espiritu nakikilos sa isipan namin, damdamin namin, sa buong buhay namin, na magkaroon kami ng hustisya dito sa bansang Pilipinas at saka sa buong daigdig. At mangunguna kami ng kapayapaan, kasaganahan at buhay na walang hanggang. Yan ang pangako sa mga apo namin sa Mindanao. Purihin ka at pasalamatan, lalo na sa araw-araw nito na pagsamba namin sa iyo sa Espiritu at katotohanan, sa hustisya, ng pagsamba namin sa iyo sa oras nito. Hustisya, hustisya sa buong Pilipinas, hustisya sa lahat ng reliyon, hustisya sa gobyerno namin sa Pilipinas, President Rodrigo Roa Duterte, na mabigyan ng hustisya ang buong Pilipinas, lalo na sa susunod na administrasyon. Tulong-tulong kami mabigyan ng hustisya ang bansang Pilipinas, simula sa kabundukan, kapatagan at kadagatan, na wala ng korupsyon, wala ng mga tulisan, wala ng mga nanakaw, wala ng mga matay tao, dahil ikaw na o Diyos ang mangyari na maghahari sa bansang Pilipinas at bawat isang Pilipino. At maangkina ang kayamanan na walang pagkaubos. Interes pa lang ng kayamanan sa ibang bansa, hindi na maubos ang Pilipino. Kaya ikaw ang inaasahan namin sa panahon ngayon. Hindi kami umaasa sa sino mang emperador, presidente. Wala kaming inaasahan na tao na makapangyarihan, kundi ikaw lang, Panginoong Diyos. Purihin ka at pasalamatan sa araw nito. Dakilain ang iyong pag-ibig, na kami mabuhay ng masaya, kontento sa buhay namin, na kung ano man mga kapagkukulang namin, mga kasalanan namin, ano man mga problema namin, alam namin hindi ninyo kami pabayaan pagka nagkaroon kami ng hustisya, lalo na hustisya sa aming ekonomi, seguridad ng bansa namin. At salamat sa Presidente Rodrigo Roa Duterte at sa darating pa na mga bagong opisyal sa bansa namin,
sa pamilya ng Marcos, President Ferdinand Marcos, kay BBM, sa lahat po, kay Mayor Sara Duterte, salamat sa inyo. Naway pagpatuloy nyo ang hustisya simula sa kabundukan, kapatagan at kadagatan. Ang bansang Pilipinas na mangunguna sa kapayapaan, kasaganahan at buhay na walang hanggan. Yan ang pangako po sa Mindanao. Kaya inaangkin po namin ng malaking pasalamat po sa dakilang pag-ibig mo sa panahon ito. Dahil hindi na namin alam ang gagawin namin kung wala kayo, Panginoon, walang hustisya sa buhay namin. Dahil sa 1,000 years, million years, walang hustisya ang bansa namin. Katakot-takot na mananakop ang pumunta dito sa bansa namin, na mamatay kami ngayon, nagkaroon kami ng mga klaseng kalamidad, parusa sa bansa namin dahil sa mananakop sa ibang bansa. Na kaya ibalik mo sa amin ang karapatan, hustisya sa buong Pilipinas, simula sa kabundukan, kapatagan, kadagatan, na gamitin itong bagong administrasyon ng hustisya, kasaganahan at buhay na walang hanggan, na ang buhay ng tao ginto sa kaharian ng Diyos. Kaya purihin ka at pasalamatan, Ama. Huwag mo kaming pabayaan, dahil pag-irali ng aming sarili kapakanan, kundi ang kapakanan mo. Kaya salamat sa oportunidad na binigay mo sa amin. Kaya pasalamatan ko ulit ang ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, 10 na mga sa buhay, President Ferdinand Marcos Hidralin sa pamilya niya, kay Escudero family, Icleo family, Cabaral family, Simplici family, Bernaldi family, Campos family, Alameda family, Nieva family, Tolentino family, Franco family, Villa family, Cinco family, Pandapatan family, Tahil Ibrahim family, Bausa family, Arnold Lagutin family, Bailordis Infante, Bahon family, Apartamento family, Balin family, Marinas family, Olianes family, Flores family, Ibrahim Jamaan family, Elizabeth Roasa family, Dennis Cabada family, Analita Rosa family, Engineer Arsati family, Analita Roasa family. Kaya salamat po sa lahat ng oportunidad, Ama, na binigay mo sa amin. Napakahalaga, milyon-milyon po na pasalamat namin sa dakilang pag-ibig mo sa amin, na huwag kami matalo sa anumang mga pagsubok sa buhay namin, kundi maging inspirasyon namin ang lahat ng pagsubok sa amin, lalo sa mga karamdaman namin, dahil mabuti lang na ito lang karamdaman namin, kaysa Panginoong Hesus na 7,000 na sugat sa katawan niya, at sinibat pa yung tagiliran niya, bumbas ang dugo at tubig. Napakasimple pa ng mga problema namin, pero ang Panginoong Hesus, pagkapako niya sa cross, hindi biro po yan. Kaya pasalamat tayo, 7,000 na sugat sa katawan niya, 7,000 na island din sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Kaso lang, hindi natin nabigyan ng hustisya natin ang sarili natin, hindi rin natin nabigyan ng hustisya ang Panginoong Hesus natin sa pagkapako niya sa cross. Kaya purihin ka, Ama, na sa hustisya na binaba mo dito, base sa Republic Act 8371, April 1997, na maliberate kami from any injustices dito sa gobyerno, sa relihiyon, asosasyon, mula sa kabundukan, kapatagan at kadagatan. Purihin ka sa lahat ng panahon na kami lagi magpupuri sa Panginoong Diyos. Katulad kay Apo Mungan sa Bukidnon, putol ng kamay niya, putol ng paa niya, plastic sakit sa katawan niya. Nagpupuri siya araw-araw, oras-oras sa Panginoong Diyos. Gumagamit siya ng agong, kulintang, kung anong magamit niya para purihin na ng Panginoong Diyos. Kaya salamat, Apo Mungan, naging instrumento ka sa amin. At biglang dumating ang ibon at nagsuka ng palay sa Bilao o sa Anigo. Sinaing niya isang butil ng palay na puno ang kaldero niya. Napuno ang kaldero niya, nung kumain siya, nabusog siya at nawalang sakit sa katawan niya, ang kamay niya bumalik, ang paa niya bumalik, at ang kubo niya naging ginto. Ganito ngayon ba? At 7 araw na rapture sila, kinuha sila sa ibang planeta, pero darating ang panahon, babalik sila, Apo Mungan.
Apo Baybayan, Apo Tulalangon, Apo Dumanaas, ang pamilya nila. Nung bago sila binayaw, kinuha ng sarimbar or espisye, sinabihan ng lahat ng mga kapitbahay, mga kilala, mga kamag-anak na isama sila kasi kukunin nila sila ng sarimbar. Sabi ng mga tao, kahit mga kamag-anak pa nila, huwag kayong maniwala niyan. Taga-baliti yan. So yung salita nila, taga-baliti yan. Naging baliti sila. Nagsabi na baboy yan sa pumungan, naging baboy sila. Nasilate sa pumungan na ibon, naging ibon sila. Yung nagsabi kay pumungan na ahas yan, naging ahas sila. Kaya lahat ng lumabas sa kanilang bibig, yun sila ngayon. Kaya ngayong panahon nito, mga kapatid, mga magulang sa buong Pilipinas, kung ano man lumalabas na masama sa bibig ng tao, huwag ka nang dumugtong. Dahil yun siya. Yun ang apo niya. Salita siya na masama ka, masama yun. Kaya huwag kayo dumugtong para huwag kayo makatulad sa lahat ng salita kay pumungan na huwag ka maniwala diyang babae na yan. Taga-baliti yan. Bakit nawala na balik ang kamay niya at paa niya? At maging prinsesa magic yan. Taga-baliti yan, taga-bato yan. Naging bato din siya. Lahat ng sabi na ibon siya, naging ibon sila. So ngayon, nangyari ito ngayon sa atin. Kung may kalaban ka, kung anong lumalabas sa bibig niya, pabayaan mo siya. Dahil iyon ang pinanggalingan niya. Kaya ano lumalabas sa bibig natin, huwag mo nang patulan na masama. Kasi sa matanda namin sa bukid nun, magsumbong ka ng masama, sabihin ka maupya, ibig sabihin maganda. Pag sumbong ka ng mabuti, maupya pa rin, maganda rin. Kaya huwag ka nang dumugtong. Kung sabihin na ito, tulisan ito, mangnanakaw ito na tao, huwag mo nang dugtungan kasi yung nagsalita ng mangnanakaw, masama, iyan siya. Kasi yan lumabas sa bibig niya eh. Kung dugtungan mo yun, papadamay ka na. Kaya bawal sa tribo ng chismoso, chismosa. Kasi magsumbong ka na ganito itong babae nito. Eh, kung anumang masama man yung babae, masama ka na rin. Kaya kung anong sumbong sa'yo na masama o sakit o problema, huwag ka nang dumugtong. Sabihin mo lang, sister, salamat. Anong salamat? Ang dami kong problema, tulisan ako, masalamat. Basta huwag ka nang dumugtong, salamat na lang. Kasi kung dumugtong ka, makatulad kayo niyang tulisan. Makatulad kayo niyang mananakaw. Makatulad kayo niyang chismoso, chismosa. Yan ang batas ng tribo. Kaya siya po umungan, marami tayong makukuha na mensahe. Dahil lahat ng sabi sa kanya na masama, naging masama sila. Huwag kayong maniwala yung babae na yan. Naging ginto yung bahay niya na kubo. Ano yan? Inkantada yan. Naging inkantada sila. Huwag kayong maniwala niyan dahil ibon yan. Kasi nga nagsukang ang ibon ng palay. Isang butil, sinaing niya na puno ang kaldero. Kaya ganyan. Naging prinsesa siya. At ginto ang bahay niya. Pag uwi ng mga kapatid niya, hindi siya nakilala. Sabi niya, ako ang kapatid niyo si Mungan. Halik kayo. Halos hindi sila lapit kasi imposible naman maging ginto ang bahay niya na kubo. Imposible naman na may kamay na siya, may paa na siya. At reyna na siya, prinsesa na siya. Mga gamit niya, gamit ng mga hari. Yan ang totoong kaharian na sa Panginoon. Dahil sa pagpupuri niya, pagpasalamat niya, kahit putol ng kamay niya, paa niya, pupuri pa rin siya. Lahat ng mahawakan niya, ipupuri niya sa Panginoon Diyos. True o laging. Si Apumungan sa Manubo, sa Bukidnon, ulaging po siya. Nag-ulaging yan. Yerang ko sampayang kananta, damgoon ta sa banwataya unggoon, sungdoriya ungwaan taya anta, na banwata na ulagingon ya unggoon sa unta, na dumalunglung yuso. Lahat pagpupuri yan. Walang reklamo sa Pumungan kahit putol ng kamay niya at paa niya. Walang humpay ang pasalamat niya. Napakaswerte nating Pilipino. Kumpleto tayong kamay at paa. Pero puro reklamo, tanong at natin. Puro sama ng loob at galit. Yun, putol ng kamay niya, putol ng paa niya, klase-klase sakit sa katawan niya. Parang si Job na kahit sinabihan na siya ng asawa niya na
Huwag ka maniwala sa Diyos mo. Kung totoong Diyos mo, hindi ka makaganyan. Nawala na lahat ng kayamanan natin, mga anak natin. Nawala na ngayon, nagkasakit ka pa ng grabing sakit na yan. Inuod ng katawan mo. Hindi totoo ang Diyos mo. Pero wala pa rin. Kahit na lumapit siya doon sa kalan, malapit, umatakbo yung uod doon sa apoy, tumatanong, sabi niya, balik ka dito, dahil dito ka nabuhay. Ganun tayo, mga kapatid. Lahat tayong Pilipino sa ibang bansa. Huwag tayong mataranta itong mga balita na klase-klaseng kalamidad, klase-klaseng sakit. Pagbanta yan ng mga masamang tao. Pagbanta yan ng mga mayaman na gustong agawin ang bansa natin. Huwag tayo sumali sa mga intruder sa bansa natin. Gusto sirain ang ating economy. Itong mga economic sabotage. Huwag tayo sumali dyan. Mga smuggler, huwag tayong sumali dyan. Mga reliyon, magbayad kayo ng buhis. Mga asosasyon, mga korporasyon, magbayad kayo ng buhis. Huwag kayo tayong, although mayaman tayo, maraming tayong kayamanan sa ibang bansa. Pero unahin muna sa sarili natin. Ni sidula, wala tayo. Kaya itong sa bagong administration, isa na na lahat ng tao, from 7 years old pataas, may sidula kayo. Taga saan kayo? Hindi na ID ang hanapin sa inyong sidula kung saan kayo pupunta sa buong Pilipinas. Hindi ID hanapin. Ibig sabihin, taxpayer ka. Kung sa negosyo naman, magbayad kayo. Kung sa reliyon, magbayad kayo. Donation is taxable. Tama yan. Kappa Ministry International, ang donation nila, binalik 30%, hinuli pa. Dahil masira daw ang economy. Anong masira ang economy? 30% binalik sa tao, donation. Bakit itong iba na hindi donation, hindi binabalik ang pera nila? Kaya lahat ng reliyon, asosasyon, gayahin natin ang Kappa Ministry na binabalik ang 30%. Sumawala nitong reliyon ito. Kayo lang nabubuhay, kayo lang lumalaki ang simbahan ninyo. Mga building nyo naglalakihan, pero ang mga tao nyo patay gutom. Those are injustices on economy. Kaya ingat kayo mga reliyon, napakayabang nyo magsalita porque magaling kayo magbasa ng Biblia. Memorize nyo yung Biblia, kayong Muslim. Kahit memorize nyo ang Biblia nyo, tingnan mo buhay nyo. It needs justice sa ating paniniwala sa Diyos. Kasi ang katawan natin, ang templo ng Panginoong Diyos. Templo ni Allah, hindi yung mga lalakihan nyo na masjid ninyo. Hindi naglalakihan ng mga simbahan ninyo. Tapos, involved pa tayo sa mga economic sabotage. Involved pa tayo sa pag-rebelde against government. Kahit anong sama ng gobyerno natin ito. Kahit anong sama ng magulang natin ito. Porque walang pinag-aralan magulang natin. Mga abogado na, engineers na, kung anong mga profession natin. Kasali na tayo sa mga economic sabotage. Kasali na tayo sa mga rebelde. Bakit kung matino ang bansa nila, bakit pa sila mag-organize ng mga rebelde dito? Sino sila? Higit pa sila sa bansa natin. Ang bansa natin is a blessed country. Peacemaker tayo, decision maker tayo dahil ang ating mga apo, mga magulang natin, hindi dumaan ng kamatayan. Hindi dumaan ng sakit. Dumaan tayo ng sakit, kamatayan ngayon dahil sa mga foreign intruders, sa mananakop sa ibang bansa. Kaya ngayon nagdudusa tayo. Mag-isip-isip na tayo ng Pilipino. Kawawa ang ating mga anak. Tapos ngayon, hindi pa tapos ang counting sa Comelec. Nag-rally na daw ang mga bata kasi kawawa naman. Mag-rally ba yung mga bata kung hindi nyo tinuruan? 15 years old pa lang ako, aktivista ako. Kaya napasok ko sa Malacanang kasi papatayin kami mga aktivista. 18 kasama ko, pinatay sa Butuan City, hinulog doon sa Magallanes, Agusan River. The following day, sumakay kami barko ng pinsan ko puntang Manila. Pero awa ng Diyos,
Nag-report ako kay Presidente Marcos kasi kaibigan siya ng aking lola. Sabi ng lola ko, huwag ka na magkampanya dito. Dahil huwag ka na magkampanya dito sa Surigao, Agusan, Davao, Bukidnon, Cotabato, Misamis Oriental, hanggang Zamboanga dahil 18 ang asawa ng papa ko. Halos kamag-anak namin, Muslim, Christian, tribo dito sa Mindanao. At landslide naman ang panalo ng presidente. Kaso lang sinabi ng lola ko, Ferdinand, baka darating ang panahon, isa sa apo ko lalapit sa iyo. Huwag mong pabayaan. Ganon din ngayon. Kaya ikaw, BBM, hindi kita pabayaan. Kahit anong panira sa iyo. Ibalik mo ang plano ng iyong magulang na this nation will be great again. Ito ang problema natin kahit saan tayong bansa ngayon. Hindi na natin alam ang gagawin natin. Ngayon sana hindi na mag-abroad ng mga Pilipino. Dapat uwi na sa Pilipinas. Kaya hilingin ko sa administrasyon ni Mayor Sara Duterte at saka ni BBM na wala ng Pilipino mag-abroad. Tayo ang pinakamayaman na bansa sa buong mundo, tapos nag-abroad tayo. Kaya mag-isip-isip tayong Pilipino. Kung makita nyo may mga Pilipino dyan na involved sa mga economic sabotage, report agad kayo. Huwag nyo itolerate kahit million-million pambayaran sa inyo. May mga tao dyan na rebuilde, huwag nyo itago. I-report nyo sa gobyerno yan. Kaya lahat ng tribo ngayon buong Pilipinas, lahat ng mag-rebelde against government, kung hindi hulihin ng gobyerno, ang tribo maghuli niyan. Dahil ang kabundukan natin, kapatagan natin, ancestral land. Ancestral domain, public domain, sagrado po ang kabundukan natin, kapatagan natin. Dahil lupang pangako ito. Ancestral domain o public domain o ancestral land, tirahan ng pinili ng Diyos. Tirahan ngayon ng sago, tirahan ng armas, rebuilde, tulisan. Hindi na kayo nahiya. Kaya kailangan natin ng totoong government, opisyal na magserbisyo sa bayan. Hindi magservisyo doon sa mga relihiyon nila, sa mga negosyo nila. Pagka nalaman natin yan, sa administration mo, BBM, ang tribo na mismo tutulong sa inyo sa mga illegal activities sa kabundukan, kapatagan. Rebuilde, titira sa kabundukan. Shabu factory, nasa kabundukan. Gawa ng armas na sa kabundukan. Tapos ang bayan natin, lupang pangako. Pinairal natin ang mga injustices.
Kaya ang kayamanan natin sa ibang bansa, hindi dadalhin sa Pilipinas. Dahil involved tayo sa mga economic sabotage. Rebelde against government. Makapira ka dyan, pero sandalian lang. Pero itong grasya na ipinangako ng poong may kapal sa bansa natin, walang pagkaubos ito. Kailangan lang natin ng hustisya, kapayapaan ng bawat Pilipino. Mangunguna tayo sa kapayapaan, mangunguna tayo sa buhay na walang hanggan. Pero kung puro injustices ginagawa natin, wala na mangyari sa bansa natin. Pero araw-araw pa rin ganito ang sasabihin ko. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Hindi ito para sa akin, kundi para sa atin lahat na tumino naman ang sarili natin. Huwag natin gawing bato ang isipan natin, damdamin natin sa paggawa ng mga illegal activities, injustices, kabundukan, kapatagan dahil ang kalaban natin, hangin, lupa, apoy at bato at tubig na. Hindi na taong kalaban natin ngayon. Huwag kayong magagalit sa akin, spokesperson lang ako. Wala akong kapangyarihan kundi magpaintindi sa batas. Ngayon kung hindi nyo naintindihan, bahala kayo. Dahil pamilya nyo ang magdudusa. Ganun na lang. Kaya sa kultura po, sa tribo, kung maligtas ka ngayon, 10 na mamahal mo sa buhay kahit nangamatay pa rin, ligtas din sila. Kasi sabi nga ni Lord Jesus, kung anong nagawa ko sa daigdig nito, higit pa ang magagawa ninyo. Si Lord Jesus nagpapako sa krus na matay para sa kaligtasan ng buong daigdig. Kaya kung maligtas tayo ngayon, kahit nangamatay ng mga ninuno apo natin, magulang natin, ligtas pa rin sila. Hindi gaya sa ibang reliyon na maligtas daw pagka namatay, magkaroon ng buhay na wakin. Ang kaligtasan sa tribo, hindi mamamatay. At yung nangamatay na mga magulang, kapatid at kamag-anak, mabubuhay sila muli, maging tao ulit sila. Yun ang buhay na walang hanggang na pinangako ng poong may kapal. Kay Kanaon. Kanaon, hindi na Kanaon pangalan mo ngayon, Manubo na. At mahirap ka ngayon, pero pagka dumating ang hustisya sa Pilipinas, sa bansa natin, mabaliktad, ikaw ng pinakamayaman sa buong daigdig, ang tribo ng pinakamayaman sa buong daigdig, at may pakapin, dagdag buhay na walang hanggan. Kaya purihin ka at pasalamatan, Panginoong Diyos. Salamat din Santiago by Lourdes Pante. Salamat sa panonood nyo. Jane Santiago, salamat po sa inyo. Sa pamilya nyo, sa lahat na nanood sa oras nito. Sa nababasa ko, hindi ko nababasa, na magkaroon tayo ng hustisya, ang bansang Pilipinas, bawat Pilipino, mag-Christian, Muslim, unitibo ka. Na kahit nitibo ka, puro naman kalaswaan, puro illegal ang ginagawa mo, wala pa rin sa Panginoong Diyos. Wala pa rin diwata. Walang apo na mag-ano sa'yo. Lalo na nandun ka sa ibang tribo. Dapat bawat tribo kung saan ka pinanganak, saan ang magulang mo, apo mo, doon ka. Huwag ka makisali sa ibang tribo. Huwag kang makisawsaw sa ibang tribo. Dahil ang totoong tribo, nandoon ka sa kapwa, sa tribo mo, tulungan mo ang tribo mo na mabigyan ng hustisya. Hindi sila alipinin ng mga injustices. Kaya wala na mangyari sa buhay natin. Kung saan may mayaman, doon tayo. Kung may sikat na reliyon, doon tayo. Kung saan sikat na rebelde, doon tayo. Wala na tayong pupuntahan. Saan ang sikat na bansa, punta tayo doon para malaki ang sweldo. Wala na tayong alam kung saan tayo pupunta. Pero yung seguridad ng iyong buhay, seguridad ng iyong constitutional rights, seguridad ng sovereignty mo, dapat doon ka. That will give justice yourself and your country or your tribe. Hindi yung sikat na tribe, doon ka.
maging kontento tayo kung anong tribo natin. Because lahat ng tribo natin sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, are all gifted by God. Nasa atin yun. Ito ng panahon na bawat tribo, tumayo kayo sa sarili ninyong karapatan. Hindi makakisali kayo sa ibang tribo para sumikat. Hindi madala itong pasikatan. Hindi ito madala ng kayamanan. Hindi ito madala ng baril. Kundi tanggapin natin kung anong sitwasyon natin. Na ito palang buhay natin. Acceptance of reality. Kung anong ngayong araw nito, kung kamuti saging lang tayo, salamat sa Diyos. Kasi maraming tao sa ibang bansa wala nang kinakain. Binubuldos na ang mga tao sa ibang bansa na walang makain. Hindi problema yung pandemic o lockdown. Wala pa yung pandemic, COVID-19. Ang namamatay sa Pilipinas sa gutom, mababa ang 100. Kasi pagka nagutuman ka, magkaroon ng infeksyon ng tiyan mo, papasok yung infeksyon sa ulo mo. Pagdating sa ulo mo, magkaroon ka ng lagnat, infected na ang immune system mo. Tapos marami ka pang problema, lalabas ngayon ang klase-klase ng sakit sa katawan mo. Kaya ang gutom, maraming namamatay. Pinakababa, 100 katao na mamatay sa Pilipinas sa gutom. Yung COVID, simple lang yan. Yung COVID, pwede mong gawin yan. O sige, may sakit ngayon, bawal lumabas. Bawal daming bawal. Pero ang gutom, hindi pinagbawalan. Higit pa yan sa COVID. Dahil sa ating mga economic injustices sa bansa natin. Dahil sa mga economic sabotage. Kaya ang mayaman, yayaman, ang mahirap, maghirap. Kaya sa panahon nila, BBM at saka ni Mayor Sara Duterte, pag-igihin nyo. Dahil kaming nagsuporta noon kay President Marcos, Ferdinand Idralin Marcos, hanggang ngayon suporta pa rin kami sa iyo, BBM. Hindi namin kailangan ang sweldo o pira. Maging matino lang ang panggobyerno natin. Nasa panggobyerno ngayon, ninyong dalawa, ni Mayor Sara Duterte at BBM, na maalis na itong korupsyon ng bansa natin, matanggal na itong mga shabu factory. Huwag kayong mag-alala, kaming tribo mismo ang magpaalis sa kabundukan ng mga shabu o armas factories, armas. Kami mismong tribo tutulong sa gobyerno. Kung kasabwat man itong mga military, police o sino mang government official, tanggalin natin yan sa trabaho nila. Dahil lahat ng branches of government will only assist, protect the rights of the indigenous people. Dahil ang gobyerno walang lupa, ang may-ari ng lupa ang tribo po. Through Republic Act 8371, Ifralov 1997, that will give justice to our country, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Walang humpay ito. Madam Mayor Sara Duterte, former Senator Bongbong Marcos, suporta kami sa iyo. Kaming tribo na decision maker. Huwag kang makipag-usap sa mga nitibo na pala mga lasinggo na puro injustices ginagawa sa kabundukan. Puro kayabangan. Makipag-usap ka sa mga nitibo na makadesisyon sa kanyang tribo. Tanungin mo muna, saan kang tribo? Sa Mindanao ka, nandito ka sa Luzon? Saan kang tribo? Kung nandoon siya sa tribo niya, yun ang kasapin mo. Pero tanungin mo ang tribo, ito bang tribo nito? Rinirespeto ba ng inyong tribo? Nakakadesisyon ba ito sa mga problema niyo dito? Pero yung chieftain na yan o dato na yan, hindi makadesisyon sa tribo, huwag kayo makipag-usap. Baka dato ng politiko yan, dato ng rebelde yan, dato ng relihiyon yan, dato ng foreigner yan. Ibibinta ka rin yan. Kaya nang pakiusap ko sa administration, BBM at saka ni Mayor Sara,
Huwag kayong makipag-usap sa mga responsable na Pilipino. Huwag kayong makipag-usap doon sa mga government official na involved sa economic sabotage. Tanggalin nyo yan sa serbisyo nila. May authority kayo niyan. Bilyon-bilyon na korupsyon, hindi pa rin matanggal sa gobyerno. Kahirap-hirap magbayad ng buhay sa gobyerno. Tapos bilyon-bilyon na korupsyon, hindi matanggal sa gobyerno. Anong klaseng pang-gobyerno ito? Pero yung mahihirap, kunti lang mali, kulong kagad. Itong bilyon-bilyon na hindi nagbayad ng buhay, hindi makulong. Itong bilyon-bilyon na korupsyon, hindi makulong. Tanggalin yun. Perpetual disqualification of any government official involved in economic sabotage or rebellion. Anong judge fiscal? Mga abogado kayo, disbarment for ignorance of the law and perpetual disqualification to any government agencies. Wala kayong retirement. Dahil lahat ng government agencies, branches of government shall only assist, protect the rights of the indigenous people. Huwag kayong paiyak-iyak. Sikat kayo noon, pero ngayon mag-ingat kayo sa administration ni BBM at saka ni Mayor Sara Duterte. Dahil ang tribo na mismo, kami ng tribo ng mga decision maker and peacemaker magtanggal sa inyong position to any government offices. And any lapses of IPRA law. Any lapses of IPRA law is criminal and impeachable. Perpetual disqualification and disbarment for ignorance of the law. Huwag kayong ganyan. Iyayabang yung mga mayor, mga judge fiscal. Subukan nyo ngayong panahon ni BBM at saka ni Ma'am Sara. Kung di kayo kaya disiplinahon ni mayor, ng vice president at saka ng presidente, o ang tribo, dahil lahat ng government agencies shall assist, protect the rights of the indigenous people. Dapat matakot kayo sa bayan. Dahil binabayaran kayo ng buhis ng gobyerno, tao. Servant kayo ng bansa natin. Akala mo kung sino na kayo? Ngayon ang makalaban nyo ang IPRA law. Tandaan nyo yan. Subukan nyo maging corruption kayo. Dahil lahat ng kaso sa ancestral land, ancestral domain, ibalik sa tribal judiciary system. Kahit government official ka pa, senador ka, congressman ka, presidente ka, o sino man ka, mayor ka, governor ka, lahat ng kaso sa ancestral land, ibalik sa tribal judiciary system to address the IPRA law, Republic Act 371 for justice. Pagka hindi nyo binalik yan, may patutunguhan na kayo. Dahil hindi ang tribo ngayon kikilos, wala nang pag-asa ang bansa natin. May jurisprudence natin sa Supreme Court. At nagmanifesto ko sa Republic Act 371 sa Supreme Court. At nagkaroon tayo ng jurisprudence Supreme Court sa IPRA law. Kaya IPRA law will give justice to humanity. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Ayaw nyo yan, maging sikat tayong Pilipino as a peacemaker and decision maker. At mayroong dagdag pa yan, kayamanan na walang pagkaubos at buhay na walang hanggang. Bakit gusto natin magkasakit tayo, mamatay tayo, makulong tayo? Dahil sa mga injustices. Kawawa ng mga anak natin, pamilya natin. Maawa naman kayo sarili nyo. Maraming nadudusa ngayon dahil sa mga injustices. Nagkaroon ng pandemic, pinauwi ang mga Pilipino sa Pilipinas dahil sa pandemic. Palatandaan na yan na dapat ang Pilipino hindi mag-abroad dahil tayong pinakamayaman sa buong daigdig. Siservisyo tayo sa mga bansa na puro injustices ginagawa sa bansa natin. Ang mga babae doon, sila pinagsasamantalahan.
Tapos padala ng pera sa Pilipinas, gagastuhin lang yun na parang wala lang. Hindi nyo alam na kanong klaseng hirap sa ibang bansa. Ngayon, sa panahon ni BBM at saka ni Mayor Sara Duterte, mas gusto ko na huwag mag-abroad. Bakit? Mayaman tayo sa buong daigdig. Bubuksan na natin ang kayamanan. Pangungunahan ito ng tribo. Nandito sa kabundukan natin ang lahat ng kayamanan, resources, iba pa ang mga bunker natin. Pabubuksan na natin yan sa presidente. Para sa lahat ng Pilipino yan. Kaya mahiya tayo magtrabaho sa ibang bansa na mayaman ang bansa natin. Kawawa ng mga babae, may mga anak dito. Tapos yung mga asawa niya nagpasarap-sarap lang. Hindi biro mag-abroad. At saka insulto yan sa Pilipino. Pinakamayaman sa buong daigdig. At dito ang buhay na walang hanggang. Alipinin tayo ng ibang bansa na mga intruder sa bansa natin yan. Mananakop sa bansa natin. Pinagsamantalahan ang bansa natin. Ngayon pinagsamantalahan ng Pilipino sa ibang bansa. Uy, magising na tayo. Magising na tayong Pilipino. Huwag tayong magmaang-maangan. Sikat ka, ay mamamatay ka din. Kahit anong bilyon na pera mo, mamamatay ka din. Pero itong batas natin, justice natin, sagana sa kayamanan, tayo pinakamayaman sa buong mundo at mayroon pa tayong buhay na walang hanggan. Sige kayo. Kasi kung hindi kikilo si BBM at saka si Mayor Sara Duterte sa panahon ng administration nila, makita nyo ang milagro sa kabundukan, kapatagan at kadagatan. Tingnan mo sa panahon ni President Marcos. Hanggang ngayon, lahat ng establishment ni President Marcos, sinira pa. Ang mga kayamanan sa PCGG na wala pa. Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang angkin. Hindi pa tapos ang counting sa Comelec. Itong eleksyon, nagrally na naman kayo. Kaya yung nagreklamo, tanong, mga tao yan na walang hustisya. Kaya kung gaano ngayon ang sacrifice, ang kasiyahan nyo, panahon ni Cory Aquino, hanggang ngayon, baka pag-upo ni President ni BBM at saka ni Sara, pagbabayaran nyo mga utang nyo, mga injustices nyo ginawa nyo. Magtago na kayo sa pinanggalingan nyo. Kahit foreigner pa mga backup niyo. Dahil mayroon tayong diplomatic immunity, divine certificate, that will give justice yourself. Diplomat po tayo. Hindi lang tayo diplomat sa bansa natin, para liberated tayo from injustices, buong daigdig, no visa, especially to Islamic countries. Dahil in Islam countries, kingdom of God yan, kingdom of Allah. Isang salita lang ng hari nila, susunod lahat. Dapat ganun din tayo. Isang salita ng dato, salita na ng magbabaya yan ng God. Hindi nyo naintindihan bago mag-eleksyon? Sabi ko, ang boto ko siguradong panalo. Bakit po? Constitutional rights, indigenous rights, is a divine intervention of my vote, my rights. At bago ang eleksyon, diniklara ko kung sino iboboto ko. Karapatan ko yan kung sinong iboboto ko. Constitutional rights ko yan, indigenous rights ko yan. Bakit ako boboto sa mga politiko na wala akong pakinabang? 68 years old na ako.
Naging gobernador ako ng tribo dahil kay President Marcos, kaya si BBM ang binoto ko. Lahat ng kaso ko sa panahon ni President Duterte, nanalo ako. Ang pinakabigat na kaso, yung kaso ni Governor Douglas Cagas, kamag-anak po yan ni President Duterte. Sabi ko sa kanya, kamag-anak mo na si President Duterte. Sabi ni Governor Cagas, wala namang kamag-anak sa batas. Abogado ako. Top 10 ako sa bar exam. Pero kung ipaglaban ako ng tribo, ng Ipralo, siguradong makalabas ako dito. Wala lang ako nakita na ni Tibo nag-assert ng rights niyan. Sabi ko, ako ngayon ang gobyerno ng tribo sa buong Pilipinas. Lahat ng kaso sa buong Pilipinas, ako maharap. Kaya napunta ko dito sa kulungan sa BGNP sa Digos City kasi hindi ka mapalabas ng abogado mo. Pero sa tulong ni Kagawad Cabaral ng Magsaysay, Rodil Cabaral, at ni Commander Villamor Tamay, dinala ko dito para tulungan ka ng Blaan Tribe. At pagkatapos natin mag-usap, witness ko dyan ang barangay captain na kapatid niya. Sinulatan kong Supreme Court, dismissal in 72 hours for non-jurisdiction. Davao del Sur is ancestral land, na lahat ng kaso sa ancestral land, ancestral domain, ibalik sa tribal judiciary system and transfer custody in 72 hours. Hindi nadala ng 72 hours dahil 3 judge nag-inhibit. Kaya ikaw, Judge Davin, ikaw nag-inhibit dyan. Tuloy-tuloy mo pa rin ang mga illegal activities mo dyan. Ikaw, Mayor Davin, ayos-ayos ka dyan. Mga quarry mo dyan, mga mining mo dyan, ayos-ayos ka. Lapses of Ipralo is criminal. Walang piyansa yan. And perpetual disqualification dahil kahit mayor ka pa, kahit judge ka pa dyan. Napakapakal ng mukha nyo. Pwede kayo magpakapal sa akin, pero sa Panginoong Diyos, sa hangin, sa tubig, sa lupa, sa apoy na bumubuhay sa atin, kawawa kayo. Sige kayo dyan. Nakalabas si Governor Douglas Cagas, hindi nakalabas ng 72 hours dahil 3 judge nang inhibit. Sabi ng Supreme Court, mag-request ka ng judge sa Supreme Court. Yan sila Gindamon from Midsayap, North Cotabato. Monday to Friday na hearing, marathon hearing. August 3, 2016, labas siya sa kulungan. Nagkaroon siya ng bill dahil sa Republic Act interest sa batas. Tapos yung mga kaso ngayon, napakasimpleng kaso. Hindi ma-dismiss. May mga sulat ako sa inyo. Subukan yung magpalabasin sa kulungan. Ngayon nga, ikaw nakakulong kasi nakabartolina ka, manood ka lang. Pagka nakumbinsi mo sarili mo na mayroon ka palang constitutional rights, may indigenous rights ka pala, may sovereignty ka pala, may immunity ka pala, padala ka ng sulat, ibigay mo sa akin, padala kita ng certificate of diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate, oras hindi ka pinalabas, dyan ang warden, pating warden yan, kakasuhan ko yan. Ganon ito ha. Huwag yung tatawa-katawa kayo. Tatawa-katawa kayo sa Ipralo. Parang tinatawanan yung buhay nyo sa mga injustices. Lalamunin kayo ng karma, sakit. Buong pamilya nyo uubusin yan. Ng hangin, tubig, lupa, tapoy. Wala akong armas. Wala akong pulis. Pero ang pulis ko, ang hangin, tubig, lupa at apoy. Yan ang pulis. Spokesperson lang ako. For administration of justice as per Republic Act 8371. Hindi nyo jurisdiction, huwag nyong pakialaman. May sulat ng Department of Justice na lahat ng kaso sa ancestral land, ancestral domain or public domain ibalik sa tribal judiciary system to address the Republic Act 8371 and to avoid lapses of Ipralo.
Lapses of IPRA is criminal and impeachable. Walang piyansa po yan. Kayo mga judge, fiscal, or any government agencies, perpetual disqualification from service of government, and wala kayong makuha na retirement and disbarment for ignorance of the law. Ganon kasakit ang ginawa niyo sa tribo. Nung unang panahon hanggang ngayon, sakripisyo ang tribo. Ang dapat magreklamo, hindi kayo mga Christian. Ang dapat magreklamo ang tribo. Dahil binuldos nyo, giniba nyo ang kabundukan, kinuha nyo mga illegal logging, illegal mining, illegal quarry. Pinagbubuldos nyo ang kabundukan na walang free, prior, informed consent. Ang kaso niyan, part of heinous crime. Walang piyansa po. Mas mabuti pa yung makapatay ka ng tao, may piyansa pa. Pero makalaban mo ang inang kalikasan, walang piyansa yan. Ganito nga ng hirap abutin ninyo. Kaya kung itong administration ni BBM at saka ni Mayor Sara Duterte, kung di nila kaya yan, kaya ng tribo yan. Then may armas kami na gagamitin namin na hindi nyo nakikita. Magugulat ka lang, hindi ka na magising. Magugulat ka lang, nakakatay na yung bituka mo sa daan na walang tao. Magugulat ka lang ng tao naglakad sa daan, wala ng ulo. Kasi kung tao ang gagamitin namin, magreklamo kayo sa tribo. Pero ang armas namin, tatakbo yan na walang tao. Tatakbo ng sibat na walang tao. Katulad ni Apo Balansag sa Butuan City. Pagdating ng mga foreigner, ng mga Espanyol, nakasakay siya sa kanyang sibat o bangkaw at nakaupo lang siya sa taas ng barko. Yung sibat niya, binulubog ang barko, binubutas ang barko ng sibat niya. Hanggang lumubog na yung mga barko dyan sa Butuan. Kaya maraming Espanyol na barko dyan na may mga ginto, lumubog. Pero ang naglubog niyan, bangkaw lang, sibat lang. Yung si Apo Balansag, tabi lang sa kanya. Nakabahag lang yan. Naganganga lang doon sa babaw ng barko. Pagka lumubog ng barko, tatakbo naman yung sibat niya, sasakay siya parang flying saucer. Kaya ang gira sa Mindanao, gira sa buong Pilipinas ng tribo, hindi inuupuan lang yan ng mga dato. Hindi nang gira nyo, nag-imbento kayo ng mga armas, chemicals para pagpatay sa tao. Pero kami, hindi kami mag-imbento ng pagpatay sa tao dahil ang buhay ng tao ginto sa karya ng Panginoong Diyos. Sige kayo, imbento kayo niyan. Kaya kung di madala ni BBM at saka ni Ma'am Sara Duterte, ang tribo ang kikilos. Maganda itong tribo kikilos kasi hindi mo makikita ang armas. Magugulat ka na lang, wala ka ng ulo. Magugulat ka lang yung bituka mo nakakatay na sa daan. Magugulat ka lang, patay ka na. Katabi mo ang pamilya mo, patay ka na. Ganon ang ano. Kaya ito ngayon, information dissemination ginagawa po natin. Hindi ko kayo tinatakot. Matakot kayo sa mga injustices ginagawa nyo sa bansa natin. Lalo na kayong mga government official, kayong mga relihiyon, mga asosasyon ninyo, inalipin nyo ang Pilipino, ang tao, ang totoong templo ng Diyos. Hindi naglalakihan ng mga building nyo, simbahan ninyo. Ang tao na membro nyo namumutla na sa gutom. Hindi lang makapagbigay ng donation, contribution. I-terminate na. Sino kayo? Relihiyon lang kayo. Ang mag-terminate sa atin ang Panginoong Diyos. I-terminate ang katawan ng tao, temple of God. Ang Diyos mismo, Espiritu, nagsisimba sa katawan natin. Ito ngayon ang implementation of IPRA law. Kaya ingatan yung panalitan ng tao. Kung masama na sinasabi, huwag mo nang sagutin. Kasi masamang tao yan.
Chismoso yan, chismosa yan. Huwag mo na sagutin. Huwag mo na isumbong ang problema niya sa ibang tao. Pagka sinumbong mo, damay-damay na kayo sa problema niya. Damay-damay na kayo sa sakit niya. Damay-damay na sa kalamidad, sa tunglo sa buhay niya. Kung isumbong sa iyo, hanggang sa iyo lang. At idadasal mo ng tulungan naman kapatid ko, kamag-anak ko, kaibigan ko. Ganun lang. Pero huwag mo nang dugtungan ang kanyang mga problema. Dahil madadamay ka sa problema niya. Panghinaan ka ng loob, sasakyan ka ng masamang espiritu, katagalan, sisihin mo na sarili mo. Sabihin ng masamang espiritu, magbigti ka na lang. Wala nang pag-asa ang buhay mo. Isipin mo, kumpleto tayo ng katawan. May paa, kamay. Siya pumungan, wala ng kamay, wala ng paa. Walang ginawa kundi magpuri sa Diyos, kulintang, agong, lahat ng trumpita, lahat ng ginagamit niya. Paano niyo purihin ang Diyos? Anong resulta? Bumalik ang kamay niya. Nung kumain sa nung kanin na dala ng ibon, bumalik ang kamay niya, paa niya, naging prinsesa siya. At ang bahay niya naging ginto. Ganito ang Pilipinas noong unang panahon. Kasi siya alam niya kung ano ang mga tao sa unang panahon, hindi na mamatay. Rinarapture sila. Pero sa pamilya niya, siya ang naiwan at mga kapatid niya. Kaya pinupuri niya ang magbabaya, manama, 24/7. Diyan na sa dudumi sa kubo niya, diyan na sa nag-ihi. Purihin siya, ang kapatid niya, mga kapatid niya, tinatapunan siya ng pagkain. Pero walang ginawa niya magpuri, magpasalamat sa Diyos, sa agong, sa kulintang, sa lahat ng instrumento para purihin niya ang Panginoong Diyos. Biglang dumating ang ibon, nagdala ng palay, sinain niya isang butil, at napuno ang kaldero. Nung kinain niya, ang lahat ng sakit sa katawan niya nawala. Ang kamay niya bumalik, ang paa niya bumalik. At naging prinsesa siya, naging reyna, ang bahay niya na kubo, naging ginto. Hindi yan milagro. Pero hindi namin nilalagay sa kasaysayan yan. Ngayon na may batas na, may Republic Act 8371, nagproteksyon ng hustisya sa atin sa kabundukan, kapatagan, at kadagatan, pwede na namin sabihin. Kasi inspirasyon sa atin yan. Na tayong Pilipino, kumpleto tayo. Ang gwapo natin, kumpleto katawan natin. Ang ganda natin. Ang gaganda ng mga bahay natin. Ang ganda ng tirahan natin sa ibang bansa. Binubuldos na ang mga tao na mamatay sa gutom. Pero dito tayo, reklamo pa rin, tanong, hanggang sinisisi na natin ang gobyerno, sinisisi natin ating reliyon, sinisisi natin ang Panginoong Diyos, hanggang nag-commit tayo ng suicide for not understanding of the law of the land. Kaya sa Biblia, napahamak ang mga tao dahil sa kamangmangan sa batas. Kaya ito, information dissemination, dapat ito bayad ng gobyerno, ang information dissemination sa Republic Act 8371. Dapat bayaran ng gobyerno ito. Pero hindi kayo magbayad, magbago lang kayo ng buhay niyo. May bayad nga ito, hindi naman kayo nagbabago ng buhay niyo. Puro injustices ginagawa ninyo. Kung mayroon mag-donate o magbigay sa akin, salamat. Kung wala naman, salamat din. Importante, magbago tayo, magkaroon tayo ng hustisya. Kaya yung sabihin nyo na mag-ano ko ng diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate, ay huwag na. Kung hindi nyo naunawan sarili nyo, huwag kayo dyan. Dahil humingi ka niyan para madipinsan mo ang iyong constitutional rights at saka indigenous rights. Na kahit hindi ka magsalita, ipakita mo lang sa military, police, or any government agencies or foreign countries, justified na yung pagka-Pilipino mo through sovereign rights, immunity rights mo, constitutional rights mo. Kahit hindi ka na magsalita, marunong ka bumasa o hindi ka pwede maging ignorante sa batas. Hindi explain po mo sa kanya, pinakita mo yung certificate, tapos explain mo pa, sino ka? Sino siya? Ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. Pakita mo lang yan. Subukan nating hulihin ka. Sabi ko ngayon, nakakulong, nakabartolina ka, nakakadinang kamay mo at paa mo, manood ka lang dito.
Pagka nakumbinsi mo ang sarili mo for justice, padala mo pangalan, padala kita ng diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate. Oras hindi ka pinalabas ang warden mo, yung warden mo, ang kakasuhan ko for ignorance of the law. Spiritual ito. Ito ang kaligtasan na buhay pa natin, maramdaman natin ang kaligtasan dahil bumaba si Lord Jesus dito sa daigdig na ito para sa makasalanan. Kaya nung linabanan ko si Governor Douglas Cagas sa Davao del Sur, sabi niya, loko-loko itong sigiyawan. Mamamatay tao yan at drug lord pa yan. Bakit kinampihan yan? Uy, sayang pagka-Kristiyanos mo. Hindi pumunta si Lord Jesus dito para sa mababait na tao, mabubuting tao. Pumunta si Lord Jesus dito dahil sa mga kasalanan na magbago tayo, mga kapatid nating Pilipino. Sabi ng iba, mamamatay na lang sa kulungan yan. Mamamatay na lang sa kulungan yan. Pero because of IPRA law that will give justice to humanity, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Ang di tinitingnan ng Panginoong Diyos ang ating kasalanan, kundi ang pagbabago natin na magkaroon tayo ng hustisya, magkaroon tayo ng kasaganahan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun lang po, salamat at magandang umaga sa inyo. Sa walang hanggang pagbuhay mo, salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko, salamat sa mga kapatid ko, salamat sa lahat ng kaibigan ko, salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang basta salamat. Ang sa iyo ay aming sasabihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, basta salamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok, salamat sa tibay ng loob, salamat sa landas ng pagbabago, salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo, salamat, pinili mo ako, salamat sa bawat taong nagmamahal, salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang basta salamat. Ang sa iyo'y aming sasambihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, basta salamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang basta salamat. Ang sa iyo'y aming sasambihin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, basta salamat sa iyo, basta salamat sa iyo, basta salamat sa iyo. Walang hanggan, walang Palmiga. Salamat po, Ama, ng dakila ka sa panahon mo. Purihin ka at pasalamatan
na mararamdaman namin ang iyong banal na espiritu ng hustisya sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Salamat sa hangin, sa tubig, sa lupa, sa apoy. Nakasama namin magsimba sa iyo. Pasalamat sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Na kung anuman mga pagkukulang namin, patawarin kami. Anuman mga sakit, karamdaman namin. Napagalingin mo, Ama, sa pamagitan ng tubig, hangin, lupa at apoy. Nakasama namin magsamba sa iyo. Salamat po, Ama namin, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa makita at hindi makita, sa may buhay at walang buhay, sa justisya na iginawad mo dito sa bansang Pilipinas through Republic Act 371 April 1997 na supreme po sa batas ng inang kalikasan ng inang bayan namin, na binalik mo kami sa iyong kamay, sa iyong pamamahala ng inang kalikasan. Ito ang sinabi ni President Marcos, this nation will be great, great again. Kaya pinupuri namin, pinasalamatan ang kadakilaan mo sa bansang Pilipinas na ipagpatuloy ni BBM at ni Mayor Sara Duterte. Purihin ka at pasalamatan na kami mga dato, mga chieftain na makadesisyon per tribe susuporta sa iyo, BBM. Kaya salamat sa pagkakataon ito na ibinigay sa atin na magkaroon na ng kapayapaan sa kabundukan, kapatagan, kadagatan, ng pagkaroon tayo ng hustisya, ng pakinabangan natin ang ating kayamanan,
dahil takot na mga foreign investor sa bansa natin dahil sa klase-klaseng injustices sa kabundukan, kapatagan at kadagatan. Kaya salamat tayo sa oportunidad na binigay sa atin ang hustisya sa kabundukan, kapatagan at kadagatan ng inang kalikasan base po sa Republic Act 8371 April 1997 that will give justice to our country at maging payapa po ang bansa natin at magkaroon tayo ng kasaganahan at buhay na walang hanggang. Salamat sa lahat ng oportunidad, sa lahat ng nanonood. Tuloy kayong panonood na makumbinsin nyo ang sarili nyo na magkaroon kayo ng hustisya sa Republic Act 8371 April 1997, Administration of Justice, kahit saan kayong sulok sa Pilipinas, kahit saan sulok kayo ng buong daigdig. Mabigyan kayo ng diplomatic immunity, sovereignty, divine certificate for us to free from injustices dito sa bansa natin at sa buong daigdig. Salamat po sa oportunidad. May God bless us all and thank you sa lahat ng panonood ninyo, sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa Facebook channel natin, sa YouTube channel natin, at lahat din po niyan nasa YouTube channel natin. Tumingin kayo at magpalista kayo. Lahat ng mga nitibo na makadesisyon sa kanyang tribo, dahil iyan din ang rekomenda ko sa bagong administrasyon. Pero tribo kayo na hindi kayo makadesisyon sa inyong tribo, huwag na, dahil baka madagdagan pa ang kalamidad sa tribo ninyo. Ang magpalista kayo, lahat ng tribo sa buong Pilipinas, na kaya nyo desisyonan ang tribo ninyo, kaya nyo bigyan ng hustisya, then magpalista kayo sa YouTube channel, isulat yung pangalan nyo, at bigyan ko kayo ng deputization, pati spiritual, pati diplomatic immunity certificate, divine certificate. Ibigyan ko kayo niyan at lahat tayo sa buong Pilipinas, kahit sa ibang bansa po. Lahat ng mga indigenous community sa buong mundo, dahil recognized na ng United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, na tuloy-tuloy po ang ating pagkaisa. Dahil pangunahan natin ngayon ang indigenous rights, sovereign rights natin at indigenous rights natin at constitutional rights natin. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, para magkaroon tayo ng hustisya sa una sa bansa natin, kasaganahan sa bansa natin at buhay na walang hanggang. Maging payapa po ang bansa natin. Kaya ito inihiling ko sa Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.